kopya. Ito ay galing pa ng Pilipinas. Dala ng mga inay nung pumunta rito. Yun, shout out kay Ninya. Ayan, si Ninya yung bumili nito. Ayan, thank you so much. Ngayon namin kinakain. Yung mga bata nga pala, nasa labas naglalaro sila. Ngayon kasi ay malapit ng mag-spring. Pero ang start ng spring ay sa March 21 yata. After ng birthday ng mga bata. Kasi ang birthday ng mga bata, March 20. Ang official start ng spring ay March 21 this year. Yun. So, yung mga bata dito sa neighborhood, naglalaro sila dito sa labas. Kasi hindi na siya masyadong malamig. Hindi na rin, tama lang. Ang temperature ngayon ay 64 degrees Fahrenheit. So, yun ay, ano ba yun? Basta, 64 degrees yun. No? Yan, mga bata, naglalaro sila sa labas. So, si Nene nandito rin sa labas. Gandang weather. Nakita ko dumaan yung truck ng UPS. Nandiyan na yata yung aking isang in-order online. Check natin kung yun na nga yung ating inaantay. Punta tayo sa labas. Ito na. Slide wheel cover. This is it. Yun, dumating na nga yung aking in-order na part sa Tesla. So may nangyari sa akin last Tuesday. Hindi siya maganda. Well, nabangga ako ng umaga ngayon ng Tuesday. So, paano ko ba ikikwento? Kasi naka full self-driving. Pero since meron akong nagbagong isip ko doon sa aking pupuntahan, kinancel ko yung full self-driving. And then nag-take over ako ng pagdadrive. So after that, nakaramdam na lang ako ng may bumangga sa akin sa likod, sa may side. So to make the long story short, ayun, nabangga ang Tesla. So nagkameron ng actually, hindi ito unang bangas or unang sira, ano. Kasi mayroon na akong mga gasgas lalo sa mga rims ng gulong. Pero ito, medyo malaki yung damage at kailangan kong ipasok sa insurance. Kasi napunta na rin ako sa Tesla Service Center. Sabi kasi parang papalitan yung panel. Kasi hindi siya repairable. Pero syempre, being a Filipino, pumapasok sa akin sa Pilipinas, ganito yan eh. Konting masilya lang, okay na. So dito kasi, hindi ganon. Well, sabi nung Tesla estimator. Kasi sabi nila baka daw may mga sensors na damage kasi hindi makikita yun sa surface. Kaya kailangan nilang palitan yung panel na na-damage. But anyway, ayun, pinasok ko na sa insurance and everything is, nag-aantay na lang ako ng kung kailan tatawag yung Tesla para sa repair. Kasi medyo matagal yata yung parts kasi o-orderin pa.
And pag pinasok ko to doon, aabutin ng 3 weeks ang repair. So magpo-provide din yung insurance ng rental car during the duration ng itong sasakyan ay nasa repair shop. So yung rental car, sagot din ng insurance yon. And then, ayun, so saka ko na kukunin yung rental car pagka talagang ipinasok ko na to sa repair. Pero as of now, hindi pa tumatawag sa akin kung pwede ko nang dalhin doon yung sasakyan para sa repair. Ayun. So, yun yung nangyari. So, maraming lesson ako na nakuha ulit na syempre, sana, be aware sa environment. Siguro nasanay lang ako na naka full self-driving. And then, nung ako na yung nag-maneuver, akala ko naka full self-driving pa rin ako. Pero, ayun nga, nakaksidente. And then, sa tingin ko kung ako yung naka full self-driving pa rin noon, hindi ako maaksidente. Yun ang aking pananaw doon. Pero, well, sabi nga these things happen. And ang maganda na lang, wala nasaktan sa parehong party. Ako, di rin ako nasaktan. Tsaka minor din lang yung bangga. Hindi siya yung total wreck or anything. Ang isa lang na damage is yung sa gulong na cover, natanggal yon. Kaya bumili ako yun ang aking binili sa Tesla. Yung wheel cover na yun. So, pakita ko sa inyo kung ano yung damage. Ito ang na-damage. Aray. Masakit-sakit. Masakit sa mata. So, yan. Yupi. So, sabi nung taga-Tesla, papalitan daw itong panel na to. Ito. Yan. Itong buong panel na to, papalitan. So, wala naman na damage dito sa bumper. Wala rin na damage sa pintuan. So, ito nga lang. Ayan. Ito. And then, yung gulong. Ito natanggal yung pinaka-cover, yung kagaya nun. May cover na kagaya nito. Yan. So, ito yung binili ko sa Tesla, yung cover. Para malagyan ko na ito. And then, ito yung papalitan sa service center. Yung panel na ito. Ito naman siguro. Ito yung charging port eh. Yan, hindi ito na damage. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro papalitan yan. Hindi siya papalitan. Ito lang sigurong yung buong panel na to. Yan. Kasi sabi nila, baka daw may mga sensor na nadali. Kaya, hindi rin sila sigurado unless bubuksan nila ito. Pero anyway, so yun ang update sa Tesla. And then, ito yung aking biniling cover noon. So, yun, buksan natin itong cover. And then, ikabit na natin. Para magandang tingnan. Yan. Malinis pa.
Okay. Ayan, nakakabit na. Pareho lang naman. Pero ito yung sinasabi ko yung mga gasgas ko dati sa pag nagagatar ako sa kalsada. And then, kung wala yan, syempre, maganda na sana. Pero kasama yan sa buhay ng sasakyan. Sana ito na yung huli na aksidente, no? Knock on wood. Sana wala nang kasunod. Yun. Hindi naman pansin. Hindi naman siya pansin dito. Well, pansin din naman. Kasi, ano siya kulubot yung side. Pero okay pa rin naman ang kanyang takbo in overall. So, yun. Itong update sa Tesla. Hindi ko na-i-update nung oras na yun kasi, syempre, nakaka-stress. Kaya, yun, nagpalipas lang ako ng ilang araw. And then, umorder muna ako ng wheel cover. And then, saka ako na lang, saka ako nag-vlog kung ano man. Salamat pa rin kasi ito lang yung nangyari. Walang nasaktan, ayun. So, next time ulit.